nilambot sila mga higala sa proposal nga sabot ng gimos tinuod niya kanang iriyahan niya amo mang ginandapita. Na inyo dito dapit sa unahan. Kay 9 dash line may inyong gisunod, but atong subayon gyud ang UNCLOS. Amo man ang lugar asay maayo na lang anin na to buhaton mag joint exploration ta. Bahinan pud mi ninyo. Kamulay mo trabaho diha. Mura ba ni sa partnership day ba? Di ako'y among nyuta dire. Di amani gold diring among nyuta. Di man may equipment o may capacity mo kuha, kamoy kuha unya ug unsay makuha nato dinha, bahin nila pud mi. Sabutan ang bahin. Mao ni ang kang Duterte sa una. Karon mahigala tungod sa krisis sa Middle East, nakaingon si Marcos, okay din nila. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan na gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Ang mga kalyado nga mga lawyers ni Vice President Sara Duterte niduso og 186 page nga petition ngadto sa Supreme Court aron pugngan ang impeachment complaint proceedings batok ni VP Sara dire sa House Committee on Justice. Dire may gala sa House of Representatives. Kaya nitabo manggod ilang gi-question kay ngano naghimo mahigala og mini trial ang House Committee on Justice pinaagi kang Chairperson Jerby Luistro. Straight to the point. So ang mga punto mao nga kining pugnan ilang giadto Supreme Court kay aron nga mapugnan ang impeachment complaint proceedings batok ni VP Sara kay matud nila unconstitutional kini ang pagpahigayon og mini trial. Straight to the point. So mao ni ang mga punto sa mga abogado mahigala no ni VP Sara. Kay ang hitabo manggod kining impeachment complaint duha man ni mga kagalaan lagi unta ang kang BBM ug kang Sara. Ang kang BBM mahigala, paspas man kay itong na basura. Ang kang Sara mga kaigalaan, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds. Nga ikaupat anak mahigala, dunay matawag nga clarificatory hearing. Mura mo ni mga kaigalaan ang mga congressmen, murag fiscal ba? Ang ilang role ani. So dunay clarificatory hearing, dayon kung makakita nag-probable cause, isangat na kanang maong kaso mga higala. Mo proceed na sa sunod mga kaigalaan nga kinini ang stage no ni ining maong kaso. Straight to the point. Ang hitabo mga kaigalaan sama sa usa ka kaso panalitan nga ipasaka kay kinigong House of Representatives kining ato mga congressmen nagsilbi ni sila mga kaigalaan daw fiscal ni sila nga kung dunay kasong ipasaka sila may mo evaluate kung dunay probable cause ang fiscal kay kung pagpasaka kaso pagtan-aw fiscal nga wa may probable cause may mong iyang i-dismiss. Pero pagtanaw niya nga medyo dunay sufficient mahigala nga grounds nga kuan, tanaw niya dunay mga basihanan, iyang patubagon mga higala ang kontra. Pa-submit og counter affidavit. Pag submit og counter affidavit mahimo nga i-resolve na as fiscal anak ra kutob. Og makakita sa mahigala nga wa gyud probable cause, i-dismiss. Pwede sad mahigalang tanaw niya nga dunay probable cause, i-file na niya. Karon doon na pa gani additional requirements mga sukid ti paminaw. Certainty nga makakuha ka dito og conviction. Pero balikan na nato no kay sasama ini probable cause to sa ilang kuhaon. Ni ini mahigalang sa House Committee on Justice. Dili pa gyud na mahigalang nga kanang trial mga sukid tig paminaw nga mag-decide na guilty ba or dili guilty ang usa mga kaigalaan ka sinumbong. Straight to the point. So, ug ari ka sa piskalya kanang regular nga mga kaso
panalitan mo pasaka ka kaso sa fiscal, ang fiscal mo evaluate ana, pagtanaw pag-file pa lang sa kaso daan wa may hinungdan ning kaso, mahimo i-dismiss fiscal. Pero tanaw nga dunay basihanan, pasabito niya may gala og counter affidavit ang kontra, o niya makasubmit na mga kagalaan, i-evaluate sa fiscal, mahimong di na gani sa mo conduct og clarificatory hearing. Og na-convince sa siya nga dunay probable cause. But tanaw niya may gala, kinahanglan yun yung patawag sa clarificatory hearing. So iyang i-schedule na, ipatawag mahigala ang complainant, ipatawag ang respondents within the prosecutor's level. Pag tanaw may galan dunay probable cause, i-file. Ngadto sa husgado kanang maong kaso. Muna mahigalay, mahitabo. No? Unya kinini ang kanang fiscal nga maoy nag-evaluate sa kaso inig-abot sa korte, siya mo mahigalay mo prosecute. Kaysa man maoy state prosecutor. State prosecutor. Now, kung ang complainant, makahire sila mahigala mga private lawyers, amo na siya gitawag o mga private prosecutors. Under gihapon sa supervision sa state prosecutor. So, muna siya mahitabo. Now, kini mga higalang impeachment nga kaso, nasusama-sama ana. Sui generis ning kasuha, pero maumao mga kagalaan ang mga stages. So ang mga congressmen mo serve sila sama sa fiscal nga sila may mo evaluate kay sila man maoy dunay power to initiate impeachment. Pagtan-aw mga higala nga sufficient in form and substance, sila mo evaluate ana. Sufficient in grounds, dunay probable cause, di move to the next stage na dayon. Gikan sa committee level iadto na sa plenary. Butahan mga higala sa plenary, butaran ko sa plenary og makakuha mahigala 1/3 votes. Kanang 106 votes mga higala sa mga congressmen, kaya man lang kuhaon mga sugitig paminaw, so mo proceed na ngadto mga higala i-transmit na ngadto sa impeachment court, ngadto na sa Senate. Mo na si mitabo. So adto sa Senate, ngadto na mahigala ang trial. Ang tabo karon mao nga sa House Committee level ila na mahigala ang gi-determine do na kunoy probable, do na kunoy sufficient in substance, sufficient in form, sufficient in grounds. Karon nag-conduct sila hearing nga og susama sa piskalya daw clarificatory hearing ni. Mahimo ra na nga pagtan-aw may gala ang kang Sara gipa ilang gipatubag ni answer may gala hatag answer adkaw tilam. Tan-aw nila mga kagalaan nga di sa satisfied, pwede sa mo conduct mga higala og clarificatory hearing paghuman ana. Naamang kay probable cause, kung naay probable cause sa pamailanganan. Sa ato mahigalang House Committee on Justice. Straight to the point. Nga total mahigala kana si Sara, kanang wa pag-attend ni Sara sa diha mahigala sa House Committee on Justice. Wa magpasabot na nga guilty na Sara kay wa mo attend. Option ka na sa respondent kung mo attend ba sa dili. But i-provide yun mo na mga kagalaan nga part sa due process. Even if the case will reach to the impeachment court, will reach to the Senate, it is still the prerogative of the respondent kung mo sangat sa ibutang siya sa witness stand o dili. Ngano man, iya man na mahigalang rights. Lisod man sa kay mga kagalaan og di man siya pwede makatestify against herself. Kay violation man na sa rights against mahigala sa self-incrimination man na mga sukid tig paminaw. So muna nga option na in the part mga higalang Sara Duterte. So kining sa House Committee on Justice level pa lang, tanaw nila kung doon na magay probable cause kaha, kaya ang ilang gitanaw mahigala di man evidence mahigala pag convict ba or dili, di proceed na lang dayon. Sa pamailanganan. Kana si Sara Duterte mahigala tanaw po niya bisag sa abogadong Sara karon. Magtanaw ka mahigala sa House Committee on Justice, tanaw nimo mga congressmen o magkay paglaom sa gid na bisag unsaon pa mangugat pa ka nag tingog mahigala mo explain pa kag maayo. Wa magay chance gid mo daog kay numbers game na. Tanaw nimo wa nay chance nga kuan pa mausik ang imong katarungan, ang imong arguments, maladlad ang imong tanan nga mga depensa diha palandaan sa House Committee on Justice nga do man kay makuha na napita. So bisag kinsang lawyer nga maoy mo daan ang kasuha ni Sara Duterte, ikaw mo i-hire nga defense counsel, maingon gyud ka nga di na lang ta mag-usik oras diya sa House Committee on Justice. Kay nag-ihap inigbuti niya na mahigala, wa man.
Kita bitaw ka wa man gyud gani mga higala ingon niya kanang maingon ba day ka kakuha gyud gamay nga buto unta ba thrilling ba wa oy. Ha? Wala. So kung ikaw mga higala mo defense counsel natural lang yun na nga mayon ka nga adto na lang tatubag Senate at least doon na tayo paglaom dito napita. Dito sa House Committee on Justice wa tayo paglaom o kana sa mga politiko kay baom gina sila. Nga kinigod mga kailan mo to kung interview ni former Congressman Neil Tupas ang kanhi chairman pod sa House Committee on Justice ug mao may gilay chief prosecutor at the time during the impeachment of Renato Corona. Ingon ko siya nga kini mga congressmen mga predictable ni sila. Kasabot na kadaan unsa na nganong predictable man because under na sa mahigalas dictate sa Malacañang. Di man ka pwede congressman ka mahigal magsupak-supak ka mahigalas Malacañang kay lisod man kaayo mga sukitig paminawa kay project. Di ka mataga-agrasya gikan sa Malacañang. Nan kung di ka mataga-agrasya, ang imong mga konstituente dito, sawayon sa kang, wa may nahimo sa congressman, wa may project na himo, wa gyud makatabang. Pero kung naakay daghang grasya gikan sa Malacañang, himo-hibo kag project din ha, bahala na to mga national issues, dili kay ito maka-apektar nimo unless kung ikaw congressman daan na kang pildihonon sad, da medyo delikado gyud ka na napita. Pero kung makakubati-kubati ra kalahi sa senador, kay senador manggod, ang mubutar sa senador, national magod. Muna nga concern ng mga senators sa national issues. Di man na madagog suroy-suroy ng tibuok Pilipinas may gala senador nga maka-create kag relationship sa imong mga voters. Unlike sa congressman nga kanang congressman duol kayo sa mga tao kay sila man maoy tua dito sa district. Nya duol raman sila mahigala pilar bago na nga og nakatabang na kay daghang kwarta gitagaan ka mahigala karong mga projects na kay project na karon imo na ang kunon nga imo nang project ikaw maoy nag-effort ana nga project do na pud kay nadawat diha mga kaygalaan nakatabang kasi mga tao natuyok nimo mga constituents nimo labi pag nakatabang ka mahigala sa ilang hospitalization day inig-issue ana mingon nga uy wa man mo butar sa congressman mo nimo una ang mga tao nakautang og kabuton medyo duol sila nga mingon nga sige lang total pag bunyag si mong anak dito ra bas congressman maikod man ka pagka kuan na ba tong namatian na ba des kuan di bisita na ba des congressman sa ato ang issue sa usa ka congressman more on local nga mga issues so muna nga dili kayo sila apektado sa mga national issues so predictable sila muna kabantay kag na mga congressman gamay ra kay maihap ra sa tudlo mahigalay pilay mo supak dili ka magsupak-supak sa Malacañang kay otherwise wa makaigrasya makuha so og ikaw may abogadong Sara Duterte kining sa lower house palandaan mayon ka mo advice ka ay na lang di na ta mo usik og oras diha kay mao ra gyud voting ano untay mahimo diha what a chance adto ta Senate na lang mo pagawa sa ato mga arguments ato mga counter nga mga ebidensya kay lisod kay malatag na daan nimo strategy nimo diha mahigala malatag na daan sa House Committee on Justice. Bisag kinsang lawyer nga, trial lawyer ha. Kanang trial lawyer na minaw na koron. O ikaw may abogadong Sara, of course, di ka mo advice nga, mulangan tada sa House Committee on Justice. Katong trial lawyer gyud nga, kuan lang. Kanang klaro-klaro ba? Mo advice ko kayo na lang, adto ta Senate. At least natay chance dito, adto na to ilatag nga to mga arguments, ato mga evidences. Mo ginay mahitabo. Pero karon wa mo tunga Sara, duha ka punto atong i-discuss og dugang ha, na-discuss na nato ni. Kanang iyang pagtunga unsa may wa pagtunga unsa implication. Ikaduha, kanang mini trial unsa implication. Human lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Okay, atong balikan mga sukid di paminaw ning atong hisgutanan. Now, so sa unang punto nga, si Sara wa mo to nga mahigala sa House Committee on Justice. Ato lang klarohon mga sukid di paminaw kay ang limens manggod mga higala wa kay sila mahibaw nga ala wa mo to nga. Unya padak-on na dayon mga kaigsoong istorya nga wala guilty na kay wa mo to nga. Kana mahigala nga stage. Nitubag Sara Ansel adkaw tilam, ila i-evaluate tanaw nila mahigala wa sa kauyon sa tubag di i-resolve nila mahigala dunay probable cause. Wa mo to nga Sara waiver na sa side mahigala Sara Duterte.
At least gitagaan siya may galag opportunity, gi-follow ang due process. O di siya mo to nga, iya ka ng opsyon. Iya ng prerogative. O dili siya mo to nga personally dito mga sukit di paminaw. So may tabo ana, i-resolve mahigala sa House Committee on Justice, waiver sa part mahigalang Sara Duterte. Kanya kay waiver man, kung tanaw nila doon na gusto probable cause di, sunod nga, ato na sa sunod nga stage. Kaya ang doon ay power to initiate impeachment ang lower house man. But ang mo trial ana, ang mapahigayon ng trial ang Senate naman, kay mahimo man sa impeachment court. So sila may mapahigayon sa trial. Mo ni mahigalay mahimong sitwasyon. So kanang wa pagtunga ni Sara Duterte sa House Committee on Justice, iya kanang kabahin, iya kanang prerogative, iya kanang kabahin sa strategy, tungod kay ang trial lawyer nga naminaw na to karon, ug ikaw mo ibugado, butang imong try to put yourself in the shoes of Sara's lawyer. Ikaw may bugadong Sara, ikaw may gihire. Dili na ka mo usik dihan napita. Kasabot na magkabisa pag yag-yag ni mo tanan argument siya, iyag-yag ni mo tanan ebidensya na inigbuting ano wa kay daganan gyapon. Kay numbers game na. Kita ka may latan ko ka diha. Lamagkag ang buto mahigala pa yung sufficient inform o usara ka buto mahigala ang kontra. Sa paglaom nimo ana, ha? Wa kay chance sufficient in substance o one vote lang yapon mahigala ang kontra. Sila tanan, 50 kapin ka mga congressmen, ba? Sufficient informed sila, sufficient in substance. So tanan, mabasa na nimo ba? Mabasa na nimo nga, watay daganan rin napita, di ta mag-usik kong oras diha, di ta mag-usik kong resources diha, di ta mag-usik sa atong arguments, di ta mag-usik sa pag-expose sa atong mga evidences nga naa pa ana nga level. Straight to the point. Ha? Part na sa strategies lawyer. Kaya mo yag-yag nimo tanan do arguments diha. Yag-yag nimo tanan diha nga mga evidences. Una, mabantayan na nila tanan. Ha? So, isip kabahin sa Defense Council ka ng mga naadiha. Daghan ko ng mga Defense Council, mga laki sa mga tawhan ng ipanguha. Di, plus kini pang mga amigo mahigala ni VP Sara nga way appeal sa team. Daghan pang mga laki diha. Moingon gito nga, dili na ta. Ha? Ang mga tikpaniid, mahigala kasabot man. Nga wa tay chance diha. Mobita to. Predictable ni Congressman. So, ayaw na dili na ka diha. Mapugos kig atubang anaon niya ngadto na sa Senate, but dili gihapon mahigala nga iatubang si Sara dito sa impeachment ngadto sa Senate. Ang mahitabo ana option gyapon niya kay makaviolate lagi ka sa self incrimination kung imo na mahigalang ipugos, no? Mao na mahitabo mga sukin tig paminaw. Discretion gyapon sa Defense Council kung ilang i-present sa witness stand si Sara or dili. Mo na mahitabo dito sa Senate. Because ang duna mga higalay problema pag-prove kung duna ba mga higalay ebidensya. Ang burden of proof naman nila, naman sa prosecution. Ang imo sa defense, ang imo diha mga higala makakita man lang ka diha og doubt din napita. So kining diha sa lower house ang wa pagtunga ni Sara so dili siya big deal. Dili siya big deal. Bisan gani ngadto sa Senate, inig-impeachment sa Senate o di mo tunga si Sara dito, of course, yung mga abogado mo tunga yun. But o dili mahigala i-present si Sara at the option ka na sa iya mga lawyers kung ato bang ibutang sa witness stand o dili. Kay, ang technical mo ko na napita mga higala ang self-incrimination, kung ang abogado ni Sara mubutang niya sa witness stand, automatic open nga mo testify sa mahigala sa iyang kabahin, then open siya for cross-examination. But kung dili sa ibutang, dili sa mapugos. Kay dili man mga higala, pwede ang usa ka tawo nga pugson pag-testify sa iyang kaugalingon. Straight to the point. Mo na may tabo. So, ang wa pagtunga ni Sara diha mahigala sa House Committee on Justice, dili siya mga kagalaan big deal. Usa sa kapart sa strategy sa defense o prerogative ka na sa part mahigala sa respondent nga mao si Sara Duterte. Straight to the point. Unya, kinini ang tanaw po ni mo migas defense, wa kay tsansa din napita inigbuting wa ka bisa pag mangugat pa ka, daayaw na lang. Mausik na imong argumento diha. So, kanang mo una. Ikaduha, kining mag-trial pa sila pit sa Marso 25. March 25, sunod lang trial
April 14. Igo-igo makahumang pamalandong sa Holy Week siguro. Ato niya kato katawa ha. Para maibawan ba nga unsa dining ani nga proceedings. Mag-trial pa sa April 14, April 29, April 22, April 29. Nisupak ang mga abogado mahigala nga dili man sila maoy legal team ni Sara no. Kina sa Sekwan katong ngadtong Supreme Court, mga friends na niya ni. At to Supreme Court, ilang gi-question mga higala kining mini trial nga nahitabo sa House Committee on Justice. Straight to the point. Ilang gi-question. Kay nga naman ug maghimo po mo mini trial diha sa ato pa wa pa mo magkakuha probable cause santo doon. Og dunay probable cause idi proceed na sa next step. Kay ang trial to sa Senate man. Umuingon ka mahigala nga imo mga kahigala ang isumo na mga bangko dinha. Adi let the Senate impeachment court do that. Kay maghimo ni mga higala impeachment mini trial paabot to Supreme Court, malangan tagsamot ani. Pag abot Supreme Court, i-evaluate po ni Supreme Court mahigalaw at mahibaw na po unsay decision Supreme Court labot ani. Kay ang duna mga higalay power pag-try mga kagalan ng Senate naman. Nya kini mga higalang hitabua, mag-trial na po na sila una pa mga kagalan ilaygay malaygay mayo. Nagpasabot na hinuon ni mga taong duda nga fishing expedition kuning inyo daegyod. Wa pa mo ebidensyahan to doon. Kung doon na ng ebidensya, total probable cause na may gikinahanglan, balik ko na kasama sa Piskalya, inig file sa kaso nas Piskalya, tanaw sa Piskal, wa mahigalay probable cause, pwede i-dismiss na dayon. Pag naay probable cause, tanaw na doon na mahigalay basyanan, patubagon kontra. Submit counter affidavit. Pag nanang affidavit, counter affidavit, pwede na kayo tanaw na probable cause, okay. File na ang kaso. Ngadto sa korte. Nan kung tanaw kinahanglan mahigalag clarificatory hearing, okay. Conduct clarificatory hearing. Pero dili mini trial. Dili mini trial. Kay dili man na probable cause na may mong kuhaon. Sa to pa kung maghimo mong mini trial, hantod karon di wa pa di probable cause. Mosamot dudas mawa gyud fishing expedition gihimo. No? Kana magud mahigalang pagsumpina ana mga bangko unya na let the court do that. So sa inyong level proceed na nga to sa sunod step pero kini mga higala tan-aw nila ba? Ilan ning palihaon ni Gigi Marbinay nga dili pa lang na sa lower house yan mabugbog ba kay as of now magud wala maka-squabble ang impeachment. Batok ni Vice President Sara Duterte. Wa makaskwabol. Kay kana magud bang higalang impeachment unta lagi para ba ang mga tao, ang mga senador di maglisod og butar pag convict. Kinahanglan gyud niya kana bang napa sa lower house inig kuan na bitaw kabantay mo mga higala nga para atong kang kuan, katong kang irap. Dili pa lang daan sa investigation sa Legislative Department pa lang daan. Wa naga umido na mga tao kurakot day. Kurakot sa irap man pag submit na ngadto mga higala nga sugod na trial wa naga gauros-uros na ang feelings mga tao nga kuan na gyud kurakot gyud na. Karon wa man maka-squabble, wa man mga higala makatandog. Kay katong ulang ilang unang gibuhat katong Quadcom, mao ta today. Ang Quadcom banat-banatan sarab maayo. Pag banat-banat adto mahigala mo na to nga impeachment ay sunod suswa man magsilbi. Napawong man mahigalang Quadcom. So karon giusban ining Committee on Justice. Tuyo ani mahigala pag kuan gyud pag-uyog nga maka-create ba mga kagalaan og gamay ba nga at least ang mga tao, mga sugitig paminaw mingon la. Kuan na gyud. Kini ni ang nanagyud sad ani gyud Sara na. Aron nga di po maglisod ang mga senador unya og boto. So sama ni mahigala sa ilang himuon kang Gigi Marbinay na lahi man Sara wa man madutli mga sugitig paminaw. Straight to the point. Katos binay kanya to imbisigaran di sa committee level pa lang di sa House of Representatives pag imbisigaran binay ang iyang rating na namog ka ubos. Bersara mahigala ang Quadcom. Wa man yun, wa matandog. Hangtod doon si Sara Duterte mao gyapon mahigala pinakataas og rating. Kana istorya tag tinuod kanang realistic ba lang istorya. Straight to the point. So katong first round nga Quadcom upat ka komitiba mahigala nga nag-imbisigar
wa magsilbi. Wa matandog ang rating mga higala ni Sara. So karon kini na pod. Nana sa committee level, sa House Committee on Justice. Ug na naman ka may probable cause. Di editso na nito sa sunod level. Ito sa plenary. Pabutuhan sa plenary na amang gyapon na mga higalay. Ma-appeal man gid dito mga sukitig paminaw kay daghan man ang mga congressman dali man kuha ng 106 votes para maditso na Senate. Ngadto na sa Senate. Adto na isupina sa Senate ang mga bangko. Kung gusto gid mo nga inana may tabo. Although doon na pa na yung mga lalisonon dito because doon na may bank si Crisilo, pero let the Senate Impeachment Court do that. Na? Dili mahigala karon palandaan sa House Committee on Justice. Maklaro na hinoon nga hantod doon wa pay probable cause na silang nakitaan. Inato lang ning agi katawa-katawa ha kay mao man mga higalay mahimong kuan na. Ha? Di man kinahanglan nga trial pag kag maayo diha man dapita may man og kamay man mo decide og guilty ba o dili guilty. Inyong ipahigayon ang mini trial nga probable cause na inyong kuhaon. Ha? So mo ni mga higalay kini ni ang mahitabo mga sukintig paminaw, no? Nya mahitabo ini ron ang iyang mga lawyers may ganun sa Supreme Court. Malagmit malangan na hinutag samot aning kalakiha. Ha? Kay malagmit mateknikal na po hining kalakiha hinoon. Straight to the point. Ha? Kay sa ako nang giingon mga kaigsunan bisag kinsa nga trial lawyer. Kan trial lawyer gyud suito gyud mahigala sa kanang dito gus korte kana bang kumbate gus korte ba. Ikaw abogado Sara mo ingon gyud ka di narta mag-usik og oras na sa lower house sa House Committee on Justice kay wa magitay dag-anan nila inigbuting na bisa pag ilatad nimo tanan ebidensya. Bisag ilatad nimo tanan arguments. Di na mausab ng mga congressmen. Wa tay chance ha. Adto Senate at least natay chance. Ngano man kana mga senador bisan pa man sa pressure manimbang-timbang na sila mga higala kay madaot unya ang ilang political career. Straight to the point. Sumo kini mga sukitig paminaw nga balikon ako ang duha ka punto. Una, ang wa pagtunga ni Sara Duterte diha sa House Committee on Justice wa mapasabot nga guilty siya. Napasabot lang ni nga wise ang iya mga abogado, clever ang iya mahigalang depensa, kasabot sila kanus a mahigala kanus a ka makig-argue kanus a dili. Nya nang ni ana nga stage dili kinahanglan mo pagawas kasi mong arguments, dili kinahanglan nga mo pagawas kasi mga ebidensya. Strategy ka na sa depensa. So even og moabot pa sa Senate Impeachment Court, og dili mo tunga si Sara dito, mo tunga iya mga abogado. Ila gyapon na nga discretion, prerogative ng Sara. Nga dili niya ma-violate, mga kagilan dili ma-violate dito sa Senate ang iyang rights against self-incrimination. Straight to the point. Batong mo decide ang mga lawyers kay butang siya sa witness stand, open siya for cross-examination. Straight to the point. Mo na mahitabo mga sukitig paminaw. So balikon ko kanang wa pagtunga dili big deal. Part na sa iyang estratehiya. Part na sa iyang strategy. Ikaduha kining mini trial ko sinable sa gini, kay magduda na hino mga tawa pa probable ko santo doon. Fishing expedition na lang gihimo hangtod doon. Wa pa kakitag probable ko sayo naman ang probable ko simong pangitaon. Di man na sa mahigala pareha sa mo hatag kag ebidensya nga ang quantum of evidence beyond reasonable doubt, dili pa man na hearing, na pa man na sa inyong level. Napasabot ni nga, ngita ko sa pamaagi, mahigala nga maka-squabble ba? Kay hantod karon mga sugit, di pa dawa, matandog pa. Si Sara Duterte, mga higala ining maong mga proceedings nga ginahimo karon. Matalinong talakayan. Diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Straight to the point. So karon may gawas mahigala sa report sa Philippine Star mo na kung giingon katong kan Duterte kan adto. Taas gitog foresight mahigala si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Mo na niingon og sadaan nga kanana ang namay decision ang International Court of Justice sa atong perspective ato ginadaog man ta. Sa perspective sa China kung sila'y patan-aon wala na scrap of paper kay wa man sa mo participate, wa man sa mo submit sa jurisdiction dito sa International Court of Justice. Pero ang China daw nilambot sila mga higala sa proposal nga
sabot ng gimos tinuod niya kanang iriyaha niya amo mang ginandapita. Naiinyo dito dapit sa unahan. Kay 9 dash line may inyong gisunod, but atong subayon gyud ang UNCLOS. Amo man ang lugar asay maayo na lang anin na to buhaton mag joint exploration ta. Bahinan pud mi ninyo. Kamulay mo trabaho diha. Mura ba ni sa partnership day ba? Di ako'y among yuta dire. Di aman ni gold dire among yuta. Di man may equipment may capacity mo kuha, kamoy kuha unya ug unsay makuha nato dinha, bahin nila pud mi. Sabutan ang bahin. Mao ni ang kang Duterte sa una. Karon mahigala tungod sa krisis sa Middle East, nakaingon si Marcos, okay din nila. Atong i-reset ang ato mga higalang relasyon sa China. Straight to the point. Kining panaglamanon si Jinping og ni Marcos kadto pa man no? I don't know kung unsay mahitabo inis pagkakaron. Kay kita nangangkat man ta mahigala ron sa Russia og oil. Basig kini China og mo okay sila, pananglitan lang, pero siguro klaruhon na pud ang atong bahin, Kay og dunay toy oil anang West Philippine Sea. Tinuod ba sa watay capacity gyud man pud gyud nang ingon niya kay kami lang sa Pilipinas, ato lang ang salmon sa ilaw niya atong sag-ubon dito. Kamo doon na mo'y capacity, kamo lang mo'y trabaho, ato lang sabutan ang bahin. Kana og musugot, okay, og magkasinabot na napita. Og may tabo na, nindot ang atong kuan, madato ta. Kay uwil gud ang naa. Pero mo lagi na, ang atong mga politiko di pod mga higala kay basi budaghan po samot ang malita ng kalakiha. Pero amigohon na to ng China, amigohon na to ng Russia, silingan naman nato na sila mga kaigalaan. Nya ang Amerika di po to kalimtan to amigohon talaga punto kay lisod sa kay to mahigala og mautoy makontra. Kaya kini mahigala nasod tang wa tay capacity mga amigo lang gitas tanan. Okay naman ang friendly kita. Friendly kita mga sukitig paminaw ha. O tinuod ito pa friendly wa magi capacity. Bitaw dili pa panahon. So mag-friendly ta unya panalita makakuha tag oil actually dato kun tanan Pilipinas ba. Gikawat lang atong kwarta. Mao ni tinuod. Kana lang ng Israel mga kailan naman sa capacity mo sukol og gira naman sa capacity mo dipinsa silang nasod. Gamay ra man na sila nga nasod kagamay ng Israel. Kapila pilo-piloon kanang Israel mo nay Pilipinas mga sukitig paminaw. Oray tinuod pero unsaon taman kita dinhi ato mga politiko porbida gyud ka ang ilang hunahon ang ilang kaugalingon na gyud. Ang malita magila putin daghana. So karon nag-ingon si Marcos nga okay atong i-reset may lag magkauli ni may kabubuton kay perti na ba nato mga higalag makakuan sa West Philippine Sea kumbati na ba sa ita no? Okay man sana kato pa ng katungod mga kagalaan pero mo lagi na mangita tag pamaagi asa tadapit maka win-win solution kay lisod man pug kayo og ang man og mga higala og kuan praktikal ba nga kanang may lang hinuon pod mutabang ito Amerika tinuod malagmit kung doon nag-uwil diha kaning Amerika mahigala lahi man po ni namo sila ilang interest sab og kinini ang alay to sa Amerika mga higala unya tinuod yun ang nai-uwil din ha da kining US mga higala mo tudo nigtabang ginato kay doon naman po sila mahigala interest kay kining Amerika mahigala interest mo sala nila ba prangka lang pagka-istorya mga kailan mo na kining atong analysis depende sa case to case basis ni depende sa sitwasyon kadto bitong gira sa Amerika batok mga higala katong first Gulf War 1990s mga kaigalaan para nako saktong US ato nga ila mahigalang gitira to si Saddam Hussein at the time gumikan kay iya mang invade ang Kuwait bully man to Saddam ang ikaduha nga gira sa US mahigala against Saddam Japon kato Saddam nagigod kay medyo may pagkabulihon sa to pero katong ikaduha nga ilang bases mahigala pagira dili kay to klaro ha nga tungod kuno nay weapons of mass destruction paghiman-himan wa di ay na katos Duterte mga kaigalaan taas mag-foresight tanaw niya kining US na po nila kaugalingong interest amiguhon talaga po ni pero dita ato sa amiguhon China kay silingan tara ba ni ang mga makigirat in China may superpower ba ni
Nya wa man tay capacity mga sukiting paminaw. Wa gyud ta, patay sagang mga higala ba. Lahi man to dito sa kwan kanang away sa mga dato bitaw. Ako doon ako mga istorya may higala nga dito manarbaho sa United Arab Emirates, dito sa Saudi, dito sa Qatar day. Ngilngiga sa ilang interceptor. Pila ka percent gud nasagang ginila, pero doon lang gimutug pa day. Nagimutug pa. Bisa ka ng Israel, dakong 90%, 99% masagang nila sa ilang interceptor. Ang problema doon na di masagang. Kaya nitira gud sa Iran nga mga missiles, dili gud na kay usa, duha, tulo, upat, lima. Mutira tag 500, 1,000 ka mga missiles. Nya pila mang buok ka ng missile mga sukit paminaw. Unya ang sagang. Ang sagang mas mahal pa mga higala, ang interceptor mas mahal pa sa gitira mga kahigalaan nga missile. Straight to the point. Iniglupad anang usa ka interceptor, pila ka thousands na. Labing minus mahigala 100,000 kada lupad ana kanang interceptor. Asa man ta nang kwartaha kita mo oy tirahan sa Pilipinas kada lupad 100,000. Nya di to masagang moditso sa atong payag. Muna wa kita daganan bisan unsaon. Wa kita mga higalay bomb shelter dire wa man kay kita wa man ta under sa konstitusyon di man puta kanang war of aggression. Di man puta pwede ana. Pero mo lagi na dili ta ready ng tanan. So mga amigo lang kita. Wa man ta readiness bisag gamay, bisag ganig bomb shelter wa man ta. Nya lisod po kay di mo ta makasalig sa dumaingon na to mga politiko, okay magbudget ang kwarta para sa bomb shelter. Nabasig mo pareha sa flood control na po. Another source sa corruption na po na rin nga maghimo tag bomb shelter, magahin tag pila ka bilyon para sa bomb shelter na. Makaingon ta mahigala dili na lang kita anang di na siguro kaganahan mo sa bomb shelter kay basig substandard po na bomb shelter na. Kaya na lang kita patuga-tuga mo na wa tay bomb shelter sakto nang imong ingon ato ni Jan Kagulado wa magri tay breath analyzer. Askan di malasa gyud. So kining away nila dito sa Middle East, away sa mga dato ni. Kada lang daan pagpalupad og missile mahigala nya pagsagang ana. Di man na pwede go kay kwarta. Di madag sagang na mga kahigalaan sa kuan oy. Di madag sagang-sagangon lang nato mga higalag barang, ha? Ato lang ging agi kato-katawa mo na mga panghitabo nga susama ani. Di malimtan gyud mahigalas kanhi presidente Rodrigo Duterte sa ang foresight ba. Nga dili ta mo tuga-tuga ang ato mga amigo lang kita kay kining US mahigala di man sa basta-basta mutabang ginato ug wa sila ilang interes nga kagulingon. Kana lang ang Iran na may interes pong US ana. Number 1, gawas mahigala kanang Israel do na gyud na interes sa mga sukit paminaw, kanang US do na interes kay kanang Iran o maghimo sa nuclear weapons. Ang ilang chance sa una padugay ng panahon. For 47 years nga nasa nuclear program, ang ilang chant na mahigala death to America. Death to Israel. Muna kanang mga presidente prior to Trump, daghan na sila mahigala attempt nga ilang pahunungon gyud ang Iran sa ilang nuclear program. Lain-lain lang approach. Ang pinaka-approach mahigala, pinaka-friendly approach unta sa Iran during the time of Barack Obama. Pila ka billions ang hatag mahigala gibukbo sa Amerika diha sa Iran. Pila ka billions. Friendly kayo, pero wa man gyapon ang Iran day. Pila ka billions ang Barak nga deliver ito sa Iran. Nga kwarta. Wa man mohunong sa nuclear program ng Iran. Nakaroon na tungnan mahigala Trump na lahi na po diyan niyang approach. Dili mo mohunong ang iyong nuclear program, girahon ta mo. So mo na nahitabo mga sukitig paminaw. So doon ay interest ang US. Ang interest sa US numero 1 di sa gusto nga maghimo og nuclear program na ay nuclear weapon ang Iran. Kay delikado mga higala kay kuntar ba sa Iran ang US sa Israel. Death to America, death to Israel. Ikaduha, nag-sponsor po ng terrorism kining Iran. Mo nang kuyaw kung doon na sa nuclear weapon. Sila sponsor sa Houthis, Hezbollah, Hamas o ISIS.
Mo na kuyaw. Nya kanang mga interest po sa Gulf countries unsa may lang interest tungod kay bully ang Iran po nila. Mo nandun na interest. Pero wa gani interest kay klaro sa may mulaban. Kita sa Pilipinas may galagkuan sa may mulaban. Karon na napoy plano day nga ang Amerika ilang dotay proposal nga anhin sa maghimog bala kun sa Pilipinas day ken. Kita mga tawan lang tayo ni mga kaigalaan kay may tabo ugod kuno tay mga bases dire nya nay mga bala ni simbako magkagira-gira matarget kita kapil. Sama ba ning mga actually kining Iran yun pag tira sa Iran may gibaw sila air bases lang gibawsan maapil po mga civilian sa gipod. Pero ang ilang gitira kadto mga countries nga naapoy mga American bases ba. Nakita og natay atong American base dire. Nya labi tong plano mga kaigalaan nga proposal mga kaigalaan nga kuan. Nga rin maghimo og mga balang igugubat sa Amerika indeken. Umusugot ana murag delikado to mahimo pud ang target. No? May man to may gala mga nasura kay mahimo sa target makasagang naman po sila kita. Medyo lisod gyud. Medyo lisod pa kay, ha? Kay kining gira ron mahigala murag pwede nag work from home ang gira ron. Computerized na mga sukit ni paminaw. Pero mo lagi na og binarangay pod work from home ra gyapon kay naman tay mga taga Sikiho ra pod nato. Not just number one. Simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.